Napamura at napasabi na lang talaga mga kababayan sa Atty. Rowena Guanzon na BBM, bangag ka talaga. Oh, yan talaga ang mga salitang lumabas sa bunganga ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan dito kay BBM. Samantala, si Chavit Singson mga kababayan napasabing, hoy, ikaw BBM, pahinang nilalang ka talaga. Weak leader. Yan ang inalmusal ni BBM mga kababayan. Samantala, si VP Sara, chill lang mga kababayan. Pinag-aaralan ni VP Inday ang Singapore kung ano ang mga good practices nila doon para i-apply natin dito sa ating bansa. Panoorin niyo po ha. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Oh, yan mga kababayan ang mensahe ng Palasyo Malacanang. Ang sabi nila, tumulong na lang kayo. Sa halip na lang daw mga kababayan na mag-rally dito, rally doon. Bakit hindi na lang daw tulungan ang gobyerno? Utang ama. Yutang dama. Oh, mapapamura ka talaga mga kababayan, no? Kalain nyo ha, matapos sila magnakaw mga kababayan ng trilyon, tapos kung magrereklamo tayo, sasabihin nila, tumulong na lang kayo. Yutang ama talaga, oh? Sabi ni Guanzon. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Bangag ka talaga. Siya nagsabi niyan. Oh, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Wala. Parang laging nasa fantasy world si BBM mga kababayan, no? Talaga. Oh. Kaya nga, ang sabi ng ilan mga kababayan kung ano ang sinasabi ni BBM, baliktarin mo. Oh, yun talaga ang kanyang punto. Baliktad mga kababayan lahat ng mga sinasabi sa mga ginagawa. Kaya nga nagkakali ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Tapos sabi niya, Guanzon, uy, tumulong na lang kayo sa gobyerno. Halip na mag-rally. Tuloy. Hindi nang gumawa dahil lahat ng kauli mo nakapalibot sa'yo. Oh, siya lang din mga kababayan. Pero marakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Correct. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther. Martin Luther. Ngayon mga kababayan, binibigyan ng elbow room para makatakas si Martin Luther. Ang plano mga kababayan, magpapagamot daw. Anong sakit ni Martin Luther mga kababayan? Katabaan? Magpapagamot sa sobrang kabusugan? Ayun mga kababayan, mukhang magpapagamot sa ibang bansa ang animal. Yan mga galamay niya si Saldi, kung galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, tentacles, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act. 2025 JAA mga kababayan. Doon naka-funnel ang lahat ng kurakutan mga kababayan. Ay hindi lahat, portion lang pala. Dahil since mga kababayan umupo sila, doon na nag-umpisa ang kurakutan. Budget ng 2025, saan? Doon ang mga hundreds of billions na mga Trillion! Ang sabi ni Marcoleta mga kababayan, Senador Marcoleta, mga insertion lahat sa 2025 mga kababayan kinumpute nila. Yung hindi galing sa NEP mga kababayan na pinag-studyhan na 1 trillion plus excess mga kababayan. Taba yan para sa mga kongresista. Ghost project at substandard infrastructure projects. Itong mga putang ama. Jutang! Mga congressman. Oo nga. Tigil na kayo, tibalik yung pera namin. Dahil sila, Guanzon? Bangag. Pakulong kayo. Bangag. My fellow Filipinos. Tingnan nyo ito. Ito mga kababayan. Bagong pasabog ni Chavit Singson. Naglabas talaga siya ng resibo. Gaano ka kurakot dyan sa lugar ni Marcos. I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much. Kakasuhan ng plunder ito mga kababayan ha. Dahil nagsasalita. Any day mga kababayan, any moment, and any time, pwedeng arestuhin ito nang walang piyansa mga kababayan. Kagaya ni Kibuloy. To stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Diba? Ang lagi niyang sinasabi mga kababayan, sama-sama tayong babangag muli. Walang plataforma mga kababayan, apparently. Yan lang, slogan. Kahit saan mapunta mga kababayan, sama-sama tayong babangag muli. Palakpakan ang mga tao. Awu, Diyos ko Lord. Our people are struggling
Prices are high, there is flooding everywhere, and billions are being lost to corruption. Trillions na mga kababayan ang loss sa corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life. Oh, mga kababayan, kung yung kay Napoles, mga kababayan, ang corruption nun, ikumpara mo ngayon. Kung kay Napoles, isang basong tubig, mga kababayan, ang corruption. Ganyan, kalaki ang corruption, isang baso. Ito kay BBM, mga kababayan, ngayon, ha, isang buong dagat. Ganyan kalaki, mga kababayan, ang corruption ngayon sa Bangag administration. Having seen 8 presidents Kung ang kanyang tatay, lawa lang, mga kababayan, 21 years, nangurakot o lawa. Kada BBM talagang corruption under his time. Buong dagat, mga kababayan. lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration Created by this administration, mga kababayan, ang scheme, mga pamamaraan ng pagnanakaw. to exploit the country's national budget for personal gain. Akala natin, magbabago na, mga kababayan. Akala nga natin magsasauli ng pera. Marami pa nga sa atin, mga kababayan, ang umaasa na, pag-upo ni Bangag, paghati-hatian natin ang mga ginto. Lord, sabi ni Imelda, tonelada. Nasaan na? Sila nga. Akala natin, tayo ang makakabenepisyo, mga kababayan. Yung talagang ginto, maraming na budol doon, mga kababayan. Ginto ng mga Marcos, paghati-hatian ng Pilipinas, tapos ang daw, mga kababayan, ang value ng peso tataas daw, magiging 1:2 na daw, $1 = 2 pesos dahil sa ginto ng mga Marcos. Ngayon, Lord, hindi nga naging tanso ang ginto, mga kababayan, dahil ang tanso mayroon pang value. Naging basura, mga kababayan, Lord, naging utot. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Talaga. Because Tapos ang imbestigahan pa nila, Duterte administration. there was never a master plan for flood Walang master control. plan. Confirm yan, mga kababayan, ha. Sa hearing ni Marcoleta, walang master plan. Only scattered projects approved anywhere Kanya-kanya. and everywhere. Anywhere and everywhere. Without coordination, flood mapping studies, or honesty. Walang honesty. Nagpapagawa ng dito, mga kababayan, mga kanal, and then walang exit. After sa kanilang distrito, bahala na kayo dyan. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river Oo nga, failed. Family homes Kawawa, mga kababayan, ang mga yung mga palayan na nababahaan. Iha-harvest na sana. Mayroon palang budget, mga kababayan, para harangan yung mga baha. Kinurakot. continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. Sa lang yan, 2025 ba yun na budget, mga kababayan? Not to mention prior, year before that and before. More than 9,800 flood control projects have been built. But Grabe, no? Under the BBM administration? Isipin nyo na lang, mga kababayan, ha? Ganyan kadami ang flood control, mga kababayan. Sa isang taon, 365 days lang. So sa 3 taon, mga kababayan, 1,000 days plus. Ibig sabihin, siyam na flood control, mga kababayan, mahigit bawat araw. Ang ginagawa bawat araw, ha? Tapos, binabaha pa rin. Doon, mga kababayan, 9 out of 9. Nakukurakot siguro yan. why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process. Proseso ng And pagnanakaw. at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Singagba. Siya ang taga-oversee, mga kababayan. Ako ang bahala dyan. Kung talagang matino kang leader, mga kababayan, hindi ka papayag na, anong silbi mo? Ikaw ang inatasan dyan para magbantay, para hindi makurakot. Ano ang silbi mo kung wala ka lang gagawin? Nalulusutan ka? Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. At alam nyo ba, pwede naman siya mag-veto, mga kababayan. I-veto niya na marami. Alam nyo ba, na isa sa kinagagalit ni Soto dati, kay
Tatay Digong, kaya naging anti-Duterte yan. Dahil yung mga insertion dati ni na Soto, na siya pa ang Senate President, vinito ni Tatay Digong Duterte, mga kababayan. Magkano nga ba yun? More or less 70 billion. Vinito ni Tatay Digong. Ano itong ginagawa ninyo? Railroading ito, insertion. Vito! Galit na galit ang mga animal, mga one ball, mga kababayan. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. At isa pa ha. Kaya nalalaman natin, mga kababayan, na talagang may kinalaman dyan si Bangag. Dahil, bakit nauna pa, mga kababayan, na mabigyan ng proyekto o budget yung unprogram, mga kababayan, ha? Meaning insertion. Nag-insert sila, mga kababayan. Nauna pang napunduhan ang unprogram na hindi dapat, mga kababayan, priority. Sino nag-program niyan? Ang DBM. Ang DBM, mga kababayan, na kung saan si Marcos. Tik pa natin masabi si Duterte. Si Bangag, mga kababayan, si President Bongbong Marcos ang may hawak. Kung matino ka talaga na ayaw mo sa corruption, alam mong unprogram na yan, tapos kakainin lang yan ng kasamahan mong mga buhaya, bakit mo pa i-releasean? Optional lang yan, mga kababayan. Pero ang nangyari, nauna pang napunduhan ng unprogram fund. Sino nag-program? Sinong naglagay ng pera? DBM. Na ang may hawak, mga kababayan, ay ang presidente. Common sense will tell you. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debate the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? Into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA. Siya ang nag-approve. With full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted 450 billion in public work funds, we on 450 billion insertion. Tapos mayroon pang unprogram, mga kababayan. As good as insertion pa rin yun. Tapos mayroon pang additional na, basta si Marcoleta, alam na alam yan ng computation, mga kababayan. Aabot ng trillion in just 1 year ang mga expendable na mga buhaya. Marcos Jr. vetoed only 29 billion. It means he personally Vito pa kunwari, mga kababayan, pero ang dami palang remaining to Lord. The remaining 421 billion pesos in Not to mention, ha, yung 70 billion ng PhilHealth, hinain pa ng mga buhaya, mga kababayan dyan. infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. Build Better More, tapos 22 classroom lang ang na-build, mga kababayan. Ay, nako. Ano yan? Build Better Less? But instead, it has turned into Build More, Waste More. Build More, Waste More. Every major nga. flood project, And corrupt pa more. Rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews Lahat, mga kababayan, dadaan sa kanyang lamesa. every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone Where did say, I go I wrong? don't know? Where did we go wrong? Alam niyo, mga kababayan, where did we go wrong? Ang pagboto natin kay Bangag, yan ang pinakamalaking kamalian, mga kababayan, na nagawa natin. Naging presidente natin si Ngagba. How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood controls project like Go. Who carries the ultimate responsibility? BBM! BBM ang talagang mayroong command responsibility dyan, mga kababayan. Siya ang dapat sisihin. It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the president who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our president is doing is shifting the blame to others to save himself. Shifting the blame.
nagda-divert mga kababayan. That, ladies and gentlemen, is called Ladies and gentlemen, a weak leader. a weak leader. Weak. Kung mayroong wakwak mga kababayan na mayroon din tayong weak. Let me ask this simple question. Sige, ask it. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Oo nga no, oo nga mga kababayan no. And then nung papunta na si Magalong mga kababayan doon para mag-imbestiga, ayun mga kababayan, biglang nag-resign ba si Magalong? O napilitan mag-resign. Ganyan. Did you know Napilitan mga kababayan. Ano kayong ginawa nila kay Magalong no? Na parang nagtampo si Magalong mga kababayan, mag-resign na lang ako. Oh, duda tayo na blackmail yun mga kababayan ba? that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag mayor, handpicked by the president himself. Oh, handpick. Almost 4 billion pesos has been funded to this mayor, Oh. who is their favorite contractor since Bongbong administration. Bong. Why is this not being flagged? The controversial Discayas themselves have 2.7 billion flood control projects that are paid in advance, with some uncompleted in Ilocos Norte. Why are the investigations skipping Ilocos Norte? Why? The clearest example of how corruption hides under political protection. If he is doing this in his own province, then there is no doubt he is doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, So-called to begin independent its body. probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before Doon na nga papunta si Magalong eh. Tapos ginurgur mga kababayan o naalis sa pwesto. blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Stop Look at protecting the how mastermind. they spin the story and try to silence me. The so-called plunder case they Ikaw- filed oh, against me is a baseless complaint. Talaga. A political weapon meant to destroy me because I have chosen to speak the truth about corruption at the highest level. If there is any truth to any accusations against me, I am willing to go to jail. I am a man of one word. The complainant of Sige, this plunder Chavit. case, Chavit, go. Labanan mo yan, Chavit. Attorney Tilly Cordero, who has a record of being suspended for 6 months by the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility, or CPR, of lawyers. She even came to my house asking for money, proof of pictures which I will post publicly. She is the first cousin of the mayor I defeated in Narbacan, Mayor Edgardo Zaragoza, the most corrupt mayor that Ilocos has ever had. Grabe na. For 33 years that he and family were mayors, there has been no progress, no new municipal building, no new market, and barely any infrastructure except ghost project. This mayor even had ghost farmers to convert public funds to the mayor's pocket. In my barangay Solbec alone, they appropriated 9 million pesos for the benefits of 65,000 ghost Ang dami mga kababayan dyan sa Ilocos. Oh. Bakit hindi yan unahin? farmers. But the official registered farmers are only 80. Sige, ano na tayo? From Region 1 to Region 13. With the whole population of Narvacan being only 44,000. I filed that case 10 years ago, but the Ombudsman has not even touched that very blatant case up to now. Why have they accepted this fake complaint against me in just one day, but not act on the real plunder case I filed against Mayor Zaragoza? Oo nga, This is no? how they operate. Bakit sa Hiring mga the kababayan, whistleblower yung and ang protect iba, the corrupt. ang ibang mga kaso, They ano, attack me because I'm not afraid to tell sobrang the truth. tagal na, tapos, But take note, sobrang tagal na hindi inaaksyonan, tapos ito kay Chavit parang na fast track. all their paid online troll farms and their attack dogs. Paid talaga. Yung nakalak ng profile mga kababayan, yung mga nagko-comment na ano, nagtatanggol kay Bangag. Grabe mga kababayan. Ganyan, inaaksa yan ng pera mga kababayan ng Bangag na ito para pagtanggol lang sila sa social media. Diyos ko Lord, magre-resort ka pa sa mga peke na ano mga kababayan. Alam natin, ano yan eh, bots lang yan mga kababayan, ChatGPT. Nahuli na yan ng OpenAI pero grabe yan ang scheme nila mga kababayan.
will never silence me. My countrymen, My let us no countrymen. longer be fooled. We keep trusting the same name. We are told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bangag Marcos, will redeem sabi the ni Marcos corruption course Sabi ni of the Filipinos. Guanzo, But look no? around. These government agencies are flooding with corruption. And before it blows up into his face, he used the Suna to tell the story Sona. as if he is the hero. Oh, Uncovered the Herodes mess ang animal. to save himself. Mahiya by naman deflecting kayo. the blame. Oh, cringe, no? Mga kababayan, sinabi ni BBM, mahiya naman kayo. Uy, nako, bangag. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw pa ngayon ang Herodes. Diyos ko, Lord. On others. Let's not be made stupid. How many Stupid! times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and expect a different Tama na. result? Oh, enough na, Marcos. Kahit sa Amy, mga kababayan. Oh, magalit na kung sino magalit dyan. Sa Amy, hindi namin yan malulunok talaga, ha? If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. And should stop now. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI, who will not be afraid to ask hard questions. Hard And it should be questions. viewed publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus, in power will not fix this system. It must be the people. First, to our farmers and workers, demand accountability. Your fields are still flooded even after billions have been spent. Your roads keep Trillion collapsing na. after Oh. every storm. Binabaha pa rin. Oh, Your towns still sink in mud. sinking in mud. Second, let the student lead. Kawawa talaga. O, iyang mga estudyante, mga kababayan, no? Yung iba talaga, buwis buhay, yung pagtawid lamang sa tulay, mga kababayan. Stand up, organize, and lead the peaceful but powerful movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, and I appeal to all politicians. Politicians should set aside ambition. Forget colors. Forget alliances. This is no longer Forget dilaw. Yan lang, mga kababayan. Yung isa na lang sila, mga kababayan. Kakampit lahat sila. Bangag. Sama-samang yunatain, mga kababayan. Sila lang. Isang kulay lang nila, mga kababayan. Lahat sila mga dilaw. Kagilang na sa mga bangag, mga kababayan. Forget na lang sila. about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity, speak now. History will remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath to defend the Oh, republic, mga kababayan. not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. For our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution is Section 3, Article 2, which provides, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Reading the above provision does not say that the AFP is the protector of the president and his government. It says protector of the people and the state. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden, and the people will no longer be silenced. We are not stupid. We are not We stupid. deserve better. Oh, we Our deserve children better. deserve better. If we stay silent, the truth will be buried again, and our children will pay the price. This is not about politics. It is about true or sober leadership and accountability. If the president cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside Step aside, you... for the Ano sabi ni Bugonson? sake Bangag. of the nation. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment
of quarries that could still restore trust Consuelo mo na lang sa laki ng damage mo sa bansang ito. Step aside. in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. I urge all of you to rise and speak and to act now so that the truth may guide our country forward. Thank you, and may God bless the Philippines. This is Manong Good luck, Chavez Chav. Quezon. Good luck, Manong Chavit. Good luck. Samantala mga kababayan, panoorin po natin si VP Inday Sara ha. Eto mga kababayan, mabuti pa si VP Inday Sara mga kababayan. Mayroong mga magagandang vision mga kababayan para sa ating bansa. Hindi katulad ni Ngagva nga, lahat na lang mga kababayan sa kanya, no need dahil maganda na tayo. Lagi nilang ipaglaban ang disiplina, ang kaayusan, at kawalan ng korupsyon sa ating bayan. Isa po ang Singapore at may pinakamaraming OFW at sa inyong pagbisita, marami po ang natuwa at nabigyan ng pag-asa. Pero marami din po ang di nabigyan ng pagkakataon makalabas at makita ka ng personal. Ano po ang mensahe po natin sa mga kababayan? Nagpadala ng suporta online o sa social. O nga nalungkot ako kasi madami talaga ang nasa trabaho ngayon. No, yung Nasa Singapore si VP Inday mga kababayan, grabe, parang rockstar mga kababayan. Napakainit ng yung pagtanggap ng mga tao mga kababayan talaga kay VP Sara. Hindi katulad ni Bangag mga kababayan andun sa Kuala Lumpur, Malaysia. Marami din Pilipino doon mga kababayan pero walang gana na makipagkita sa kanya. Tingnan nyo. Kung mayroong mga kababayan, mga event sila, napakaliit na lugar mga kababayan, and then tapos mas marami pang staff nila. Isang eroplano sila mga kababayan Ilang laman yung eroplano na PAL mga kababayan na malaki. Aabot nga yan sa mga 100 plus. Sila lang ang nakapuno mga kababayan sa event na hall. yun lang mga naka-day off at nag-absent, yun lang yung at maka-afford na mag-absent sila. Yun lang yung nakasama natin ngayon. Pero ang Singapore is about 200 to 250,000 Filipinos living in Singapore. At napakalaking population yon at sayang at hindi lahat makasama ngayong hapon na ito. Pero sana ay sa susunod, always looking forward to the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Pero kahit man na hindi personal yung pagkikita namin ngayong pagbisita ko, sana ay sa susunod magkita at sana ay Susunod lagi na sila lang. nasa magandang kalusugan. Bigyan sila ng mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at sana ay lagi nilang ipaglaban ang disiplina, ang kaayusan at kawalan ng korupsyon sa ating bayan. Unang-una ay yung pagpapasalamat ko sa ating mga Filipino community members dito sa Singapore. At Grabe ang daming dumalo mga kababayan. Sana mayroong official video na yun mga kababayan. Wala pa Ito rin na na VP Inday mga kababayan Hindi kagaya nila Bangag na kahit saan magpunta, kalit-litang bagay mga kababayan, abot lang ng isang supot na bigas. The media, grabing media. Pero eto kina VP Sara, mga event nila mga kababayan. Sekreto. Hindi na natin alam na, andun pala si Sara. Ang daming, hindi namin alam na andun pala si VP Inday mga kababayan. Kung alam lang nila, mas marami pa sana. kahit yung mga individuals lang na hindi kasama sa mga Philcom groups dahil marami sa kanila ang naglaan ng oras ngayong araw na ito, October 25, para magkasama kami at mabigyan kami Sama-sama. ng pagkakataon ng mga kasama ko, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. J.V. Hinlo, Atty. Jimmy Bondok, Dr. Richard Mata, na makapagbigay ng unang-una pasasalamat, pangangamusta at pagbabahagi ng mga pangarap natin para sa Pilipinas. Kaya thank you sa oras ng ating mga kababayan dito sa Singapore. Ma'am, bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia, ano po sa tingin ninyo ang sistemang nakita ninyo dito sa Singapore, gaya ng transportasyon at kaayusan
na maaari nating mapag-aralan at maipatupad din natin sa Pilipinas. Oo, nakakalungkot nga. Eto mga kababayan, mabuti pa to si VP Sara, dahil iniistadihan mga kababayan ang mga magagandang mga practices, good practices ng isang bansa para i-apply natin sa atin. Palagi niyang mga kababayan, inoobserbahan yan. Itong pagbisita ko ngayon sa Singapore, hindi ako nakapag-public transportation dahil nagmamadali lagi. Ang gamit namin ay Grab. Pero nag-Grab lang mga kababayan ha. Samantalang kinabangag mga kababayan, presidential car. Talagang mayroong entourage. Napakaganda at napakaayos ng sistema ng Grab nila dito, no? At yung mga drivers nila ay meron talagang disiplina at respeto sa mga pasahero. Ang isa ko pang nakita. Pero yan mga kababayan, akala ninyo wala tayong ganyan? Almost na ganyan mga kababayan ang experience. Yung mga taxi driver ng Davao City. Iba klase mga kababayan kung sa sa ibang lugar sa Maynila mga kababayan, grabe. No. Ayaw tanggapin mga kababayan, mga pasahero na mimili. Sa Davao City talaga mga kababayan, bawal kang tanggihan. Tatak Duterte yan mga kababayan. Dahil ang nangyari niyan dati, dahil si Tatay Digong nagalit dati mga kababayan dahil mayroong buntis na pinababa ng taxi driver. Galit na galit si Tatay Digong at pinagbantaan mga kababayan itong mga taxi driver na kung gagawin nyo yan ulit, pagsasarado ang inyong kumpanyang, yung taxi mga nyo, revoke lahat mga kababayan. Kaya simula nun, wala na talagang nagtumatanggi mga kababayan sa Davao City na taxi driver. Kung meron man, pwede mong i-report. Dahil meron ding mga mga kababayan, mga bagong mga drivers na galing pa sa ibang lugar. Tapos susuklian ka talaga mga kababayan. Kahit barya na lang yan. Na sa tingin ko ay pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung mga good paggamit nila practices ng kanilang espasyo, spaces nila, dahil siguro maliit lang siya na bansa yung Singapore. Oo nga ay maximize talaga. Nila ng maayos lagi yung spaces. Wala nga agriculture yung Singapore mga kababayan. Wala yung agriculture. Tapos sobrang yaman pa rin. So, meron talagang kumbaga maayos na urban planning. Lahat ng pagkain ini-import. Paggamit ng kanilang lupa. At ang nakita ko din ay kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman. So meron talaga silang mga lugar na naglalagay sila ng green open areas. At kahit saan ka man mapunta or nakalsada, meron talagang mga green pockets. Green spaces. Na makikita mo. Pati building, mga kababayan, mayroong halaman. Din sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Ma'am, last question po. Isa po ang Singapore sa may pinakamaraming OFW at sa inyong pagbisita, marami po ang natuwa at nabigyan ng pag-asa. Pero marami din po ang di nabigyan ng pagkakataon makalabas at makita ka ng personal. Ano po ang mensahe po natin sa mga kababayan? Nagpadala ng suporta online o sa social? O nga nalungkot ako kasi madami talaga ang nasa trabaho ngayon. No? Yun lang mga naka-day off at nag-absent. Yun lang absent. At maka-afford na mag-absent sila. Yun lang yung nakasama natin ngayon. Pero ang Singapore is about 200 to 250,000 Filipinos living in Singapore. At napakalaking population yon at sayang at hindi lahat makasama ngayong hapon na ito. Pero sana ay sa susunod, always looking forward next time na lang. To the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Tatay Digong, mga kababayan, gusto talaga nating makita, sayang no. Pero kahit man na hindi personal yung pagkikita namin ngayong pagbisita ko, sana ay sa susunod magkita at sana ay lagi silang nasa magandang kalusugan. Bigyan sila ng health is wealth. Mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at sana ay lagi nilang ipaglaban ang disiplina, ang kaayusan at kawalan ng korupsyon sa ating bayan. Ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng alam nyo mga kababayan, ang
napakagandang bagay na mayroon ang Singapore. Hindi nga meron. Wala ang Singapore. Wala silang BBM, mga kababayan. Walang BBM doon. Na ano ang sabi ng Guanzon? Bangag. Walang ganun doon, mga kababayan. Yan ang kinaiingitan natin. Makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo. Ma'am, bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia, ano po sa tingin ninyo ang sistema nakita ninyo dito sa Singapore, gaya ng transportasyon at kaayusan na maaari nating mapag-aralan at maipatupad din natin sa Pilipinas? Oo, nakakalungkot nga kasi itong pagbisita ko ngayon sa Singapore, hindi ako nakapag-public transportation dahil nagmamadali lagi. Bakit pa ulit-ulit na lang ito? Nag-grab Ang siya. gamit namin ay Grab. Pero napakaganda at napakaayos ng sistema. Tapos na, mga kababayan. Parang umulit na lang. O ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.